In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that as we have known the incarnation of Christ, your Son, by the message of an angel, so by his passion and cross, we may be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Isang kabanal-banalang umaga sa lahat. Ang ating banal na misa ngayon ay kasalukuyang naka-livestream sa Facebook page ng ating parokya, San Lorenzo Ruiz Parish. Mula po sa inyong mga tahanan, inaanyayahan po namin ang lahat na aktibong makiisa sa ating pagdiriwang sa pamamagitan ng pagtugon at pag-awit sa loob ng banal na misa. Isama po natin sa ating mga panalangin ang para sa kaarawan ni Felicitasyon Pascual, para sa pamisa ng pasasalamat ng Lat family, Laya and Imelda Victoria, Ronald Flores and family, Falcon family, Cora and Toti Mangubat and family, Alyap, Lolita Yap, Tumulak family, Fe Makapili and family, Maureen Pastor, Richard De Jesus, and Michael Ascanio. Para sa espesyal na intensyon ni na Esther Hizon, Rafael Hizon Jr., Lilian Hizon, DMJVI, Abelaine Mendez, MVSR, ICB, Christine May Falcon, Anthony Perez, Go Family, Buizon Family, Tamayo and Lopez family, Cap Victor Bernardo and family, at Christine Kailipan. Para sa mga apektado ng coronavirus at kasama sa kanilang pagkalinga. Para sa paggaling ni na VGKE, SG, Nori Mayuga, Alan and Isabel Buizon, Baltazar family, Adrian Marayag, Daski Victoria, Moises Serrano, Joy Lumba, Cynthia Andaya, Victorina de los Santos, Dina Baltazar, Raymond Tan, Rosana Tambangan, Jojo Bergado, Marichu Pagirigan, at CKO. Para sa ikaluluwalhati ng kaluluwa ni na Charlene Lat, Aristeo Sr. and Laura Lat, Antonio, Lilia, and Lourdes de Leon, Crisanto Di Matatak, Oscar Parto, Antonio and Josefa Perez, Pacifico, Anastasio Yap Jr., Crispin Reyes Santiago, Remedios,
Pedro Sr., Tomasita, Pedro, Isabelo, Isidora, Jimeniano, Cesar Luna, Basilio Diego Sr., Carlos Umpa, Lara Jane Cruz, Gaspar Tapia, Olivia Valdivieso, Natividad Vergel de Dios, Isabel Aragon, Arnold Singson, Christopher Allen Alanon, Teofilo Gonzalo Sr., Anton Bautista, Mark Dave Fulgueras II, Candida de Sena, Eliseo Espinosa, Rafael and Faustina Sevilla, Raymond Ang, Julius and Lily Impe, Theodora Tiglao, Ruth Lejarde, Maria Luisa Lamoste, Jesus Malyari Jr., Paul John Garcia, Marcelo Ascanio, Marcelo Ascanio Jr., Irene Pastor, Gregoria Ascanio, Pauline Takla, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Tayo ay nagdiriwang ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon at ang tema ng ating pagdiriwang ay ang krus at ang pagiging disipulo. Nakakagulat na noong 1 linggo lamang ay tinawag ni Jesus si Simon na Pedro, ang bato kung saan niya itinatayo ang kanyang simbahan. Ngayon naman ay tinawag siya ni Jesus na Satanas, ang manunukso. Ang hindi pagtanggap ni Pedro sa mangyayaring pagpapakasakit at pagkamatay sa krus ay inayawan ni Jesus. Hindi niya maaaring hindi tahakin ang daan ng krus na siyang itinakda ng kanyang ama para sa kaligtasan ng sanlibutan. At ang bawat alagad niya ay dapat handaring sundan siya sa daan na ito. Ang ating mapayapang pagtanggap sa mga hirap na dulot ng panahong ito ng COVID-19 pandemic ay ang ating maging pagsunod nawa kay Jesus sa daan ng krus. Tumayo po ang lahat at simulan natin ang banal na misa na pamumunuan ng ating kura paroko, Reverendo Padre Nino Etulie. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, buong pagpapakumbaba, humingi tayo ng tawad sa Diyos upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang.
Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyayaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang propetang si Jeremias ay hindi nangiming pagtawanan at alipustahin ng mga tao para lamang matupad niya ang kalooban ng Diyos. Hindi niya alintana ang hirap kung ito ang ikalulugod ng puong may kapal. Matularan sana natin siya sa ating buhay. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Panginoon, ako yung hinikayat at sumunod naman ako. Higit kang malakas kaysa sa akin, at ikaw ay nagwagi. Pinagtatawanan ako ng balana. Maghapon silang nagtatawa dahil sa akin. Tuwing ako'y magsasalita at sisigaw ng karahasan, pagkasira, pinagtatawanan nila ako't inuuyam, sapagkat ipinahahayag ko ang iyong salita. Ngunit kung sabihin kong, lilimutin ko ang Panginoon at di na sasambitin ang kanyang pangalan. Para namang apoy na naglalagablab sa aking puso ang iyong salita, apoy na nakakulong sa aking mga buto. Hindi ko na kayang pigilin ito. Hirap na akong magpigil. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas.
Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaang mong sa sangtuaryo, sa lugar na dakong banal, ikaw rooy mamasdan ko, sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit sakay sa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluway, kakaing may kasiyahang, magagalak, at umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Pagkat ikaw sa tuwina, ang katulong na malapit, sa lilim na iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nangahawak, pagkat ako, kung hawak mo, kaligtasay matitiyak. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Ang turo ni San Pablo sa mga taga-Roma ay taos-pusong ialay ang sarili sa Diyos bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Kung may hirap mang kailangang suungin, ay maging handa sana tayo bilang mga tunay na alagad ng Panginoon. Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya, at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at mga eskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, wag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin,
Limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman ito'y kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong iyo'y gagantihin niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Alam niyo po, nitong mga nakalipas na mahigit 5 buwan na tayo ay nasa quarantine, samot-saring kwento ang naririnig po natin. Samot-saring karanasan ang nararanasan ng bawat isa sa atin. May kwento ng pagsusumikap, may kwento ng pagkawalang pag-asa, may kwento ng tungkol sa ating sariling karanasan habang tayo ay nasa quarantine. Subalit mga kapatid sa pananampalataya, sino nga ba ang may nais magkaproblema? Sino nga ba ang nais magkaroon ng mabigat na pasanin sa buhay? Wala naman po siguro. Kaya nga po, naging gawi na ng tao ang tumanggi, tumalikod o tumakas sa paghihirap at pagdurusa sa buhay. Kaya naman po hindi po nakapagtataka na sa panahon po natin ngayon, lantaran ang sinasabing mental health problem sa ating pamayanan. Lantaran ang mga taong dahil sa kawalan ng pag-asa, sila po ay nagdesisyon na tapusin na ang kanilang buhay. Lantaran din ang hindi pagkakaroon ng magandang relasyon sa pamilya, sa tahanan. Dahil, sabi ng iba, yung dati na ilang oras lang na magkakasama sa loob ng tahanan, sila ngayon ay 24 hours na magkakasama. Kaya nga po, kung titingnan po natin sa ating mga pagbasa ngayon, ito po'y napapanahon. Sapagkat sa isang banda, may katuturan din naman po ang pagpupunyagi, pagsisikap na laging may kasamang pagtitiis at pagpapakasakit. Marahil ito po'y lubos na maunawaan ng bawat isa sa atin, anuman yung estado po natin sa buhay. Para sa buhay mag-asawa, pagkatapos ng kanilang kasal, dito po mag-uumpisa yung pagpupunyagi, pagsisikap na laging may kasamang pagtitiis at pagpapakasakit. Sa buhay ng pagiging relihiyoso, pagkatapos ng ordinasyon, dito rin makikita mas maisasabuhay ng lubusan yung pagpupunyagi, pagsisikap na laging may kasamang pagtitiis at pagpapakasakit. Sapagkat ang lahat pong ito ay kabahagi ng ating buhay.
kabahagi ng ating paglalakbay at pagsunod sa Panginoong Hesus. Sabi nga po, walang kwenta ang mga bagay na hindi naman pinaghirapan o pinagpaguran. Madaling kumita, madaling magkaroon ng pera. Subalit kung hindi naman pinaghirapan, madali rin naman po itong maubos. Sabi nga po, mas mahalaga at kasiyasiya kung ang mga bagay na mayroon tayo sa panahon ngayon, anumang bagay na nakamtan natin, ito ay dahil sa puhunan, sikap, pagod at tiyaga. Sa makatuwid, may katuturan at kabuluhan ang pagpapakasakit at paghihirap sa buhay ng tao. At lalo na nga po sa buhay ng isang mananampalataya na nagnanais sumunod sa Panginoong Hesukristo. Sabi nga po sa ating tema ngayong linggo, ang krus at ang pagiging disipulo. Pagiging tunay at ganap na disipulo ni Kristo. Kaya naman po sa ating unang pagbasa ngayong araw na ito, ngayong linggo, makikita po natin yung karanasan ni Propeta Jeremias na hindi naman po talaga naging madali. Sapagkat sa kanyang karanasan, dito po ay naranasan niya na siya ay pagtawanan. Hindi lamang po isang oras, kung hindi buong araw siyang pinagtatawanan. Hindi lamang po siya pinagtatawanan, siya rin ay inuuyam, nilalait ng lahat at hinahamak. Subalit sa bawat pagkakataon na siya ay tatalikod, susuko na siya. Doon niya mas lalong nararamdaman na nag-aalam ang salita ng Diyos na parang apoy na nakakulong sa kanyang mga buto. Mga kapatid, sa pananampalataya, dito po natin makikita na ang Diyos ay laging nag-aanyaya sa atin. Kung titingnan po natin yung buhay ni Propeta Jeremias, kung naalala po ninyo yung pagbasa kahapon sa mga nagsimba o sa mga nagdasal ng mga daily gospel at readings. Ang sabi po dito sa Jeremiah chapter 1 verse 17 to 19, ito po yung readings kahapon. Kinausap ng Panginoon si Jeremiah at ang sabi, mayroon akong ipapagawang isang misyon sa iyo. Subalit, sa misyong yaon, magpakatatag ka. Marahil sa panahong pong ito po ang paanyaya sa atin ng Panginoon sa pagharap ng pandemya, sa pagharap ng iba't ibang klaseng problema sa pamilya o sa pamayanan, kailangan po nating magpakatatag. Hindi lamang po magpakatatag, kundi humayo po tayo sapagkat bilang isang propeta, kailangan po nating ipalaganap ang mabuting balita ng Diyos, ang kwento ng Diyos sa ating buhay. At hindi lamang po magpakatatag, hindi lamang po humayo, at ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sa kanila. Marahil ito po yung nararamdaman ng bawat isa sa atin. Yung takot na tayo ay mahawaan ng sakit. Yung takot na ma-expose tayo sa mga taong nagpositibo sa COVID-19. Yung takot kung paano natin haharapin yung hamon sa ating mga pamilya sa loob ng tahanan na tayo ngayon ay magkakasama halos 24 hours. Paggising hanggang sa pagtulog, kasama po natin yung mga mahal natin sa buhay. Yung takot na namamayani ngayon. Magpakatatag, humayo ka, at huwag kang matakot. Sapagkat mararamdaman lamang po natin yung takot kung tayo ay hindi susunod sa Kanya. Yun po yung sabi ng Panginoon kahapon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot. Sabi ko nga sa misa ko kahapon, sabi ko, bago ako umalis,
talagang nakikita ko si Paulo, gigising ng alas 4, bababa ng 4:30, magdadasal. 4 o'clock gigising, 4:30 magdadasal, at aayusin niya yung adoration chapel para sa misa. Nagulat ako pagbalik ko, bakit 5 o'clock o 5:30 na siya bumababa. At nalaman ko, 5:30 siya bumababa dahil siya'y natatakot. Natatakot dahil minsan hindi maiwasan magkwentuhan ng tungkol sa katatakutan. Yung takot nga ba, yung katatakutan nga ba yung issue? O mayroon siyang isang bagay na nakalimutan na gawin? Nakalimutan niya yung dati niyang ginagawa na bago niya umpisahan yung kanyang gagawin sa araw, siya muna ay magdadasal. Marahil sa buhay po natin ngayon, marami rin po tayong takot na nararanasan. Parang walang direksyon ang ating buhay. Parang walang saysay ang ating buhay. Baka naman, nakalimutan po nating sumunod sa Kanya. Baka naman nakalimutan nating magdasal sa Panginoon. Yung dasal na talagang ikaw lang at ang Diyos. Baka naman nakalimutan natin na yung talagang intimate na relationship sa Kanya. Yung pagsunod sa Kanya. Dahil sa dami ng concern po natin. Sapagkat sinabi rin naman ng Panginoon na sa bawat lupain, sa bawat pamayanan, lagi na mayroong magsasalungat. Nandyan yung mga hari, nandyan yung mga pinuno, nandyan yung mga saserdote, at yung buong bayan nasasalungat sa iyo. Subalit, ang sabi ng Panginoon, sa gitna ng pagsalungat ng mga tao o ng buong bayan sa iyo, gagawin kitang sintibay ng haliging bakal o pader na tanso. At hindi kanila matatalo, sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Mga kapatid sa pananampalataya, malinaw naman po yung binibigay na assurance sa atin. Ano man yung mga pinagdadaanan natin sa mga panahong ito. Kung tayo ay mananatiling tumutupad, sumusunod sa Kanyang mga utos, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Sa ikalawang pagbasa natin ngayong linggo, napapanahon din ang mensahe sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na pinag-uusapan po natin ang iba't ibang issue sa ating lipunan. Issue ng SOGI bill, ng death penalty, at kung ano-ano pa. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakakalugod sa Kanya, at talagang ganap. At talagang ganap. Siya nawa. Magsitayo po. Sabay-sabay po nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay namang muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa naubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay naman muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hingin natin sa Diyos na kayanin nating sundan ang Panginoong Hesus sa daan ng krus. Para sa bawat kahilingan ang ating itutugon, Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang pangunahan nila ang kanilang kawan sa pagtahak sa daan ng krus na pinili ni Jesus, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, lalo na sa panahong ito ng COVID-19 pandemic, upang maging handa sila sa mga pahirap na dala ng kanilang panunungkulan sa taong bayan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kumikilos sa ating mga pagamutan at nagsisikap na sugpuin ang pagkalat ng COVID-19 pandemic, at para na rin sa mga kawani ng pamahalaang nagpapanatili ng kaayusan sa ating lipunan, upang aliwin sila sa Espiritong Banal sa mga paghihirap na kanilang dinaranas sa kanilang paglilingkod sa bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo ay ating matutunang nasa pagtahak sa daan ng krus, ang daan patungo sa panunumbalik ng pagkakaisa sa simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nananalangin sa linggong ito, upang hindi tayo matukso na magaan at masarap na buhay, at sa halip ay maging handang sundan si Jesus sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naririto, upang tayo'y matutong mabuhay ng nakatuon ang ating mga puso sa mga pagpapahalaga ng kaharian ng Diyos at hindi sa materialismo at hilig na mga kasiyahan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming mahal, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming karapat-dapat mahalin ng lubos, isugo mo sa amin ang iyong Espiritong Banal upang magsikap kaming tulutan kalagi ng ligaya sa pamagitan ng aming taos-pusong pagsunod sa halimbawa ng pagpapakasakit ng iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinahimasnang pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig, at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob naming madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming kahilingan sa aming pangangailangan, at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. at pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon sa inyong kapwa. Salamat sa Diyos.